Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katatagan? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na puno ng luha, pag-asa, at pakikibaka. Sabi nila, ang tahanan ay kung nasaan ang puso. Pero paano kung ang mismong tahanan na binuo mo mula sa iyong dugo at pawis ay siya ring magiging sanhi ng iyong pinakamalalim na sakit? At paano kung ang mga taong inaasahan mong magiging iyong kanlungan ay sila palang babali sa iyong mga pakpak? Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway habang nakatitig sa karatulang nakatayo sa kanilang bakuran. Ang mga letra ay tila sumasaksak sa kanyang mga mata, malinaw at walang awa. Sold. Para siyang binuhusan ng nagyayalong tubig. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Halos hindi niya mahinga. Hindi maaari. Isang masamang panaginip lang siguro ito. Kaninang umaga lang, ang nakalagay pa riyan ay for sale. Isang bagay na ipinilit ng kanyang biyenan, na si Matilde, para daw tingnan lang ang market value. Ngunit paulit-ulit na ipinangako ni Lino, ang kanyang asawa, na hindi ito mangyayari. Hindi natin ibebenta. Mahal, sabi nito sa kanya. Pangako. Ngunit ang pangako ay isa na ngayong kasinungalingan. At ang tahanan na pinangarap niya, ang bawat pader na itinayo mula sa kanyang mga sakripisyo ay tila guguho sa kanyang harapan. Ilang oras lang ang nakalipas, abala pa siya sa kusina. Ang amoy ng niluluto niyang adobo ay pumupuno sa bawat sulok ng bahay. Sa kanyang sinapupunan, marahan na gumalaw ang kanilang panganay, isang paalala ng buhay na kanyang pinoprotektahan. 6 na buwan na siyang nagdadalantao at mas madali na siyang mapagod, ngunit hindi niya ito ininda. Para kay Lino, para sa pamilya nila, ngunit ang pamilyang pinagsisilbihan niya ay tila may ibang mundo. Sa hapagkainan, nakaupo si Matilde, ang kanyang biyenan, na may nakakunot na noo habang tinitikman ang adobo. Si Brenda naman, ang kapatid ni Lino, ay walang pakialam, na nagkakalikot sa kanyang cellphone. Parang mantika na lang ang nalalasahan ko, Liway. Puna ni Matilde, ang boses ay walang bahid ng pasasalamat. Masyadong mamantika. Hindi ito maganda para sa kalusugan ko. Napalunok si Liwayway at pilit na ngumiti. Pasensya na po, Mama. Ganyan po talaga ang gusto ni Lino sa adobo niya. Kahit na, sagot ni Matilde. Dapat inisip mo rin ako. Ako ang matanda sa bahay na ito. Hindi na lamang umimik si Liwayway. Sanay na siya. Sa loob ng 5 taon nilang pagsasama ni Lino, wala siyang narinig na papuri mula sa biyenan. Palagi na lang puna. Palagi na lang pagkukulang. Biglang tumili si Brenda, puno ng kagalakan. Look, Ma, dumating na yung in-order mong bag para sa akin. It's so gorgeous. Ipinakita nito ang larawan ng isang mamahaling designer bag sa kanyang telepono. Ngumiti si Matilde, isang ngiting hindi kailanman ibinigay sa kanya. Siyempre naman, anak, the best for my only daughter. Bagay na bagay yan sa wedding gown mo. Isang kirot ang naramdaman ni Liwayway sa kanyang dibdib. Ang bag na yon ay nagkakahalaga ng 6 na buwang sahod niya. Pera na sana ay naidagdag sa kanilang ipon para sa panganganak niya. Pero wala siyang karapatang magreklamo. Sa bahay na ito, ang boses niya ay hangin lamang. Pagkatapos ng hapunan, habang naghuhugas ng mga pinggan, hindi niya napigilang mapaluha. Tinitigan niya ang kanyang mga palad. Ang mga kalyo na nabuo dahil sa pagtatrabaho niya sa pabrika noon, bago siya mag-opisina, para lang makapag-ambag sa pagpapatayo ng bahay na ito. Bawat semento, bawat pako, bawat piraso ng yero ay may katumbas na pawis at puyat niya. Ito ang kanilang pangarap ni Lino, ang kanilang tahanan. Pero ngayon, habang nakatayo sa labas at tinititigan ang salitang sold, lahat ng sakripisyo ay parang naglaho na parang abo. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang telepono. Kailangan niyang makausap si Lino. Kailangan niyang marinig mula sa kanya na isa lang itong malaking pagkakamali.
Idinayal niya ang numero nito. Nagring. 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 Walang sumasagot. Inilipat siya sa voicemail. Sa opisina, abala si Lino sa isang pulong kasama ang kanyang boss, si Mr. Ricardo Hidalgo, kaya't hindi niya napansin ang tawag. Lino, sagutin mo. Pakiusap. Bulong ni Liwayway sa hangin. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sinubukan niya ulit at ulit. Ngunit wala pa ring sagot. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Isang takot na mas malalim pa sa pagkawala ng isang bahay. Ang takot na nag-iisa na lang siya sa laban na ito. Puno ng desperasyon, pumasok siya sa loob ng bahay. Naabutan niya si Matilde sa sala, nanonood ng telebisyon na parabang walang nangyari. Nagsimula si Liwayway. Ang boses ay basag at nanginginig. Ano po yung karatula sa labas? Bakit po nakalagay na naibenta na? Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Matilde. Ang mga mata nito ay nakapako pa rin sa screen. Kung ano ang nabasa mo, yun na yon. Hindi makapaniwala si Liwayway sa narinig. Pero paano po? Ang usapan, sabi ni Lino. Sa wakas, lumingon ito sa kanya. Ang mga mata ni Matilde ay malamig, walang emosyon, na tila ba nakikipag-usap lang ito sa isang estranghero. Ang bawat salita ay tumarak sa puso ni Liwayway na parang patalim. Oo, binenta ko na. Anong magagawa mo? Ang mga salita ni Matilde ay parang mabibigat na kadenang ibinagsak sa sahig na gawa sa marmol, malamig, matigas, at walang pag-aalinlangan. Oo, binenta ko na. Anong magagawa mo? Nakatayo lang si Liwayway, hindi makagalaw. Ang tiktak ng orasan sa dingding ay tila ng uuyam. Bawat segundo na lumilipas ay sumisigaw ng katotohanang ayaw niyang tanggapin. Ang hangin sa kanyang baga ay naubos. Ang lakas sa kanyang mga tuhod ay unti-unting nawala. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magwala. Gusto niyang kalugin ang biyenan at itanong kung anong klase itong ina. Anong klase itong tao. Pero walang boses na lumabas sa kanya. Tanging ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ang naririnig niya, kasabay ng sakit na kumakalat sa buo niyang dibdib. Hanggang sa narinig niya ang tunog ng pagbukas ng gate, sinundan ng ugong ng motorsiklo ni Lino. Dumating na siya, ang kanyang asawa, ang kanyang kakampi. Isang munting pag-asa ang sumibol sa puso ni Liwayway. Hindi papayag si Lino dito. Ipaglalaban niya ako. Ipaglalaban niya ang pamilya namin. Bumukas ang pinto at pumasok si Lino. Pagod mula sa trabaho, ngunit may ngiti sa mga labi. Mahal, nandito na ako. Anong ulam natin? Ngunit ang nangiti niya ay agad na naglaho nang makita ang mukha ni Liwayway na basang-basa ng luha at ang malamig na ekspresyon ng kanyang ina. Liway? Anong nangyari? Tanong ni Lino. Ang pag-aalala ay agad na gumuhit sa kanyang mukha. Lumapit siya para hawakan ang asawa, ngunit umatras si Liwayway. Itanong mo sa nanay mo, Lino, sabi ni Liwayway. Ang boses ay garalgal at puno ng sakit. Itanong mo kung anong ginawa niya sa bahay natin, sa pangarap natin. Naguguluhang lumingon si Lino kay Matilde. Ma, ano ang sinasabi ni Liwayway? Nagkibit-balikat lang si Matilde. Ginawa ko lang ang nararapat para sa pamilyang ito. Ibinenta ko na ang bahay. Ano? Ang sigaw ni Lino ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Pero ma, ang usapan natin hindi totoo yon. Sabi mo para lang malaman ang presyo. Bakit niyo ginawa to nang hindi ako kinakausap? Para ano pa? Para pigilan mo ako. Sagot ni Matilde. Tumatayo na ngayon. Ang boses ay tumataas na rin. Para sa kapakanan ng kapatid mo ang ginawa ko. Malapit na siyang ikasal. Kailangan niya ng magandang simula. At may mga utang tayo na kailangang bayaran. Hindi mo ba naiintindihan yon? Pero bahay namin to, ma. Giit ni Lino.
Pinaghirapan namin to ni Liwayway. At hindi ba ako naghirap sa pagpapalaki sa'yo? Ganting sigaw ni Matilde. Lahat ng binibigay mo sa asawa mo, sa akin dapat yan. Ako ang nanay mo. Lumapit si Liwayway kay Lino. Hinawakan ng braso nito, ang mga mata ay nagmamakaawa. Lino, pakiusap. Ayusin mo to. Bawiin mo. Hindi pwedeng mawala sa atin to. Para sa anak natin. Dito na sumabog ang lahat. Wala kang karapatang magsalita. Sigaw ni Matilde. Dinuduro si Liwayway. Palamunin ka lang dito. Simula nang dumating ka sa buhay ng anak ko, puro problema na lang ang dala mo. Tama na. Awat ni Lino. Ngunit ang boses niya ay mahina. Walang kapangyarihan. Hindi. Kailangan niyang malaman kung saan siya lulugar. Patuloy ni Matilde, ang galit ay umaapaw. Tumingin siya ng diretso kay Lino. Ang mga mata ay nanlilisik. Pumili ka, Lino. Ang ina mo na nag-aruga sa'yo o ang asawang walang utang na loob na. Iyon na ang sandali. Ang sandali kung saan ang mundo ni Liwayway ay tuluyang gumuho. Lahat ng atensyon ay na kay Lino. Naghihintay si Liwayway. Naghihintay si Matilde. Ang katahimikan ay nakakabingi. Tumingin si Lino kay Liwayway. Ang mga mata niya ay puno ng paghihirap, ng pagsusumamo. Ngunit wala siyang sinabi. Napako siya sa kanyang kinatatayuan, parang isang estatwang hindi makagalaw sa pagitan ng dalawang nag-uumpugang bato. Hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang asawa. Hindi niya kayang labanan ang kanyang ina. At sa katahimikang yon, narinig ni Liwayway ang sagot. Mas malinaw pa sa kahit anong salita. Mas masakit pa sa kahit anong sampal. Para siyang sinaksak ng 1,000 beses. Ang huling hibla ng pag-asa na pinanghahawakan niya ay naputol. Tumigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Isang kakaibang kapayapaan ang pumalit. Ang kapayapaan ng isang taong alam na wala nang babalikan. Binitawan niya ang braso ni Lino. Tumalikod siya ng walang imik at naglakad papunta sa kanilang kwarto. Saan ka pupunta? Tanong ni Lino. Ang boses ay naguguluhan, ngunit hindi siya sinagot ni Liwayway. Narinig niya ang pagbubukas ng aparador, ang kalabog ng mga gamit. Paglabas ni Liwayway, hila-hila na niya ang isang maliit na maleta. Liway, anong ginagawa mo? Gabi na. Buntis ka. Pagmamakaawa ni Lino, sinusubukang harangan ang daan. Ngunit tinitigan lang siya ni Liwayway. Ang mga mata niya ay walang laman, malamig na parang yelo. Wala ka ng asawang kailangang ipagtanggol niyo, Lino. Malaya ka na. Nilampasan niya ito. Bawat hakbang palayo ay parang paghakbang sa bubog. Pagbukas niya ng pinto, bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanyang pighati. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglakad, tila ang maleta sa basang kalsada. Habang ang mga patak ng ulan ay humahalo sa mga luhang hindi niya namalayang dumadaloy na naman pala. Sa likod niya, naiwan si Lino. Nakatayo sa may pintuan, basang-basa ng ulan, tulala, at hindi makagalaw. Naglakad lang ng naglakad si Liwayway, walang patutunguhan. Ang bigat sa kanyang puso ay mas mabigat pa sa dinadala niyang sanggol. Ang sakit, ang pagod, ang sama ng loob. Lahat ay sabay-sabay na bumuhos. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Nahihirapan siyang huminga. Sa di kalayuan, may natanaw siyang isang maliit na coffee shop. Ang ilaw nito ay nagbibigay ng kaunting init sa malamig na gabi. Kapihan ng pag-asa, basa niya sa karatula. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Pag-asa. Humakbang siya papalapit, ngunit biglang umikot ang kanyang paningin. Isang matinding kirot ang naramdaman niya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga binti ay tuluyan ng nanghina. Bago pa man siya bumagsak sa basang semento, naramdaman niyang may mga brasong sumalo sa kanya. Ang huli niyang nakita ay ang nag-aalalang mukha ng isang babaeng hindi niya kilala. Bago siya tuluyang nilamon ng dilim,
Nagmulat ng mga mata si Liwayway sa amoy ng bagong timplang kape at lumang papel. Dahan-dahan, naramdaman niya ang lambot ng unan sa ilalim ng kanyang ulo at ang init ng isang makapal na kumot na nakabalot sa kanya. Wala na ang lamig ng ulan, wala na ang tigas ng semento. Nasaan ako? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang mahinahong kamay ang pumigil sa kanya. Dahan-dahan lang, Hija, sabi ng isang boses na hindi pamilyar, ngunit puno ng awtoridad. Nakita ni Liwayway ang isang babae, marahil nasa mga huling bahagi ng kanyang edad 40, na may suot na salamin at may buhok na nakapusod ng maayos. Ang mga mata nito sa likod ng salamin ay matalas ngunit may bakas ng kabaitan. Nakaupo ito sa isang silya sa tabi ng sofa kung saan siya nakahiga. Sa sino po kayo? Nasaan po ako? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay paos. Agad niyang kinapa ang kanyang tiyan. Ang baby ko. Huminahon ka. Ligtas ang baby mo. Sagot ng babae, inabutan siya ng isang basong tubig. Hinimatay ka sa labas dahil sa stress at pagod. Dinala kita rito sa loob ng coffee shop ko. Ako si Diwa Cruz. Tinanggap ni Liwayway ang tubig at dahan-dahang uminom. Nasa loob pala siya ng kapihan ng Pag-asa. Ang espasyo ay maliit ngunit komportable, napapalibutan ng mga estante ng libro. Maraming salamat po. Pasensya na po sa abala. Walang anuman. Pero ang isang buntis ay hindi dapat naglalakad sa ulan nang mag-isa sa kalagitnaan ng gabi. Sabi ni Attorney Diwa, ang tono ay hindi nang huhusga, kundi nagtatanong. At doon, hindi na napigilan ni Liwayway. Ikinuwento niya ang lahat. Ang bahay na ipinundar nila ni Lino, ang pagpapahirap ng kanyang biyenan, ang pagbebenta nito ng walang pahintulot, ang pagtalikod ng sarili niyang asawa. Habang nagsasalita, ang mga luha ay muling dumaloy, ngunit ngayon ay may kasama ng matinding galit at sama ng loob. Nakinig lang si Attorney Diwa, hindi nagsasalita. Hinahayaan siyang ilabas ang lahat ng kanyang sakit. Nang matapos si Liwayway, katahimikan ang namayani sandali. Alam mo, Hija? Nagsalita si Attorney Diwa. Ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Sa profesyon ko bilang abogado, sanay na akong makarinig ng mga kwentong tulad ng sayo. Mga kwento ng pang-aapi at panlalamang. Napatingin si Liwayway. Abogado pala ito. Madalas, ang mga biktima ay nananahimik na lang. Tinitiis ang sakit. Umaasang titigil din ang lahat balang araw. Pero hindi. Pagpapatuloy ni Attorney Diwa, tumitig ng diretso sa kanyang mga mata. Ang pananahimik ay pagpayag sa kasamaan. Ang pananahimik mo ay parang pagsasabi sa kanila na tama ang ginagawa nila. Tumagos ang mga salitang iyon sa puso ni Liwayway. Iyon ang ginawa niya sa loob ng 5 taon. Nananahimik. Tinitiis ang lahat. Pero, ano po ang magagawa ko? Wala po akong pera. Wala akong kakampi. Asawa ko na lang ang pag-asa ko pero hindi niya matapos ang sasabihin. Ang unang kakampi na kailangan mo ay ang sarili mo. Mariing sabi ni Attorney Diwa, may karapatan ka sa bahay na yon. Pinagpaguran mo yon. At may batas na poprotekta sa'yo. Kailangan mo lang tibayan ang loob mo. Kailangan mong lumaban. Labanan. Isang salitang tila dayuhan kay Liwayway. Ang alam lang niya ay umintindi, magpasensya at magsakripisyo. Ngunit habang nakatitig sa determinadong mukha ni Attorney Diwa, isang bagay ang nagsimulang magbago sa loob niya. Isang maliit na baga ng galit at katapangan ang nagsimulang mag-apoy. Para sa kanyang sarili, para sa kanyang anak. Tumango si Liwayway, dahan-dahan sa simula, pagkatapos ay may kasama ng paninindigan. Tutulungan niyo po ba ako? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney Diwa. Oo, tutulungan kitang bawiin ang sayo. Sa bahay na iniwan ni Liwayway, ang katahimikan ay nakakabingi. Matapos ang ilang oras na pagkatulala sa ulan, pumasok si Lino sa loob, basang-basa,
at nanginginig sa ginaw. Ngunit higit pa roon ang panginginig ng kanyang kaluluwa. Nakatulog na si Matilde at Brenda na para bang isang ordinaryong gabi lang ang nagdaan. Ngunit para kay Lino, gumuho ang kanyang mundo. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanilang kwarto. Ang kwartong binuo nila ni Liwayway. Ang bawat gamit ay paalala ng kanyang asawa. Ang damit na isinampay nito sa likod ng pinto. Ang librong binabasa niya na nakapatong sa mesa. Ang hangin ay tila naglalaman pa rin ng kanyang amoy, isang pinaghalong baby powder at sampagwita. Umupo siya sa gilid ng kama, sa bahaging tinutulugan ni Liwayway. Ramdam pa niya ang bakas ng katawan nito. Hinaplos niya ang unan at doon na siya tuluyang bumigay. Ibinagsak niya ang muka sa unan, niyakap ito ng mahigpit at humagulgol na parang isang bata. Ang bigat ng pagsisisi ay halos dumurog sa kanya. Ang imahe ng mukha ni Liwayway bago ito umalis, ang mga matang puno ng sakit ngunit walang laman, ay paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang isipan. Bakit hindi siya nagsalita? Bakit hindi niya ito naipagtanggol? Anong klaseng asawa siya? Anong klaseng ama siya magiging? Kinabukasan, gumising siyang masama ang pakiramdam. Paglabas niya ng kwarto, narinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa silid nito. May kausap ito sa telepono. Ang boses ay mahina at nag-aalala. "Oh, alam ko. Kailangan ko na ang pera agad-agad. Huwag mo na akong bigyan ng palugit. Tinatakot na nila ako. Iyon na nga, nabenta na. Makukuha ko na ang bayad sa susunod na linggo. Sige, ibabalita ko sa'yo." Napakunot ang noo ni Lino. Isang malaking utang? Akala ba niya ay para lang sa kasal ni Brenda ang lahat? Ang maliit na pagdududa ay nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Puno ng kalituhan at sakit, bumalik siya sa kanilang kwarto. Umupo siya sa kama, hawak ang ulo, hindi alam kung ano ang gagawin. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito, ang mga daliri ay nanginginig. "Kung gusto mong tulungan ang asawa mo, makipagkita ka sa akin. Kapihan ng Pag-asa. 4 p.m. sharp." Nanlaki ang mga mata ni Lino. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas, isang halo ng takot at isang maliit, desperadong sinag ng pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman ni Liwayway ang isang kakaibang kapayapaan. Nakaupo siya sa tapat ng mesa ni Attorney Diwuwa, hawak ang isang tasa ng mainit na tsa. Sa labas ng bintana ng opisina, ang abalang lungsod ng San Martin ay gumagalaw. Ngunit sa loob ng silid na yon, tanging ang determinasyon lamang ang namamayani. "Handa ka na ba?" tanong ni Attorney Diwuwa. Inilapag sa mesa ang isang dokumento na nakapaloob sa isang malaking brown envelope. Isang demand letter. Ang unang bala sa kanilang laban. Huminga ng malalim si Liwayway at tumango. Ang babaeng umiiyak sa gitna ng ulan ay unti-unti nang naglalaho. Ang pumalit ay isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. "Opo, attorney. Handa na po ako." "Mabuti," sabi ni Attorney Diwa. "Ipinadala na ng staff ko ang kopya sa biyenan mo kaninang umaga. Ang hinihiling natin ay isang buong accounting ng pinagbentahan ng bahay. Kung hindi sila tumugon sa loob ng 7 araw, isasampa na natin ang kaso." Hindi maiwasang kabahan ni Liwayway. Alam niya kung ano ang magiging reaksyon ni Matilde. Hindi ito basta-basta susuko, magwawala ito. At iyon mismo ang nangyari. Bagamat wala siya roon, halos marinig ni Liwayway ang sigaw ng kanyang biyenan. Sa isip niya, nakikita niya ang eksena, ang pagdating ng kartero, ang pagtataka sa mukha ni Matilde, at ang pagsabog nito sa galit nang mabasa ang laman ng sulat. At si Lino, tiyak na sa kanya ibubunton ang lahat ng galit. Ayon sa maikling text ni Lino sa kanya kaninang umaga, sinabi raw ni Matilde na itinapon nito ang sulat sa mukha niya. Sumisigaw na isa siyang taksil at walang kwentang anak dahil kinakampihan ang babaeng iyon.
Buong araw sa opisina, hindi mapakali si Liwayway. Bawat tunog ng telepono, bawat pagbukas ng pinto ng kanilang departamento ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Hinihintay niya ang bagyo at hindi siya nabigo. Pasado 3:00 ng hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng mga dokumento, biglang nagkaroon ng komosyon malapit sa entrance. 2 boses ang narinig niyang sumisigaw. Mga boses na kilalang-kilala niya. Nasaan si Liwayway Aguas? Nasaan ang walang utang na loob na manugang ko? Nanigas si Liwayway sa kanyang kinauupuan. Ang lahat ng kanyang katrabaho ay napahinto. Ang mga mata ay napako sa pinanggagalingan ng ingay. Paparating na ang bagyo. Si Matilde at Brenda, kapwa na kapamaywang, ay parang mga palko na pumasok sa opisina. Ang kanilang mga muka ay puno ng galit at pagkamuhi. Ayan siya! Sigaw ni Brenda. Itinuturo si Liwayway na para bang isa itong kriminal. Lahat ng mata ay bumaling sa kanya. Ang mga bulungan ay nagsimula. Naramdaman ni Liwayway na namumula ang kanyang mga pisngi. Gusto niyang magtago sa ilalim ng kanyang mesa. Gusto niyang maglaho, ngunit pinigilan niya ang sarili. Lumaban ka, Liwayway. Lumaban ka. Ano ang kailangan ninyo? Tanong ni Liwayway. Sinisikap na maging kalmado kahit nanginginig ang kanyang boses. Huwag kang magkunwari na hindi mo alam. Bulyaw ni Matilde, lumapit sa kanyang mesa at malakas na idinampi ang mga palad dito. Anong klaseng demonyo ka para padalhan ako ng sulat ng abogado? Matapos kitang patirahin sa bahay ko, ito ang igaganti mo sa akin? Bahay ninyo? Hindi na napigilang sagot ni Liwayway. Kalahati ng perang ipinantayo ng bahay na yon ay galing sa dugo't pawis ko. Ang kapal ng mukha mo, sigaw ni Brenda. Baka nakakalimutan mo, apelyido namin ang dala ng bahay na yon. Pamilya namin, isa ka lang dayo. Ang mga katrabaho nila ay nakatingin. Ang iba ay nagpipigil ng tawa. Ang iba ay halatang naaawa. Ang kahihiyan ay parang isang kumot na bumalot sa buong pagkatao ni Liwayway. Maawa ka naman sa sarili mo, Ate Liway. Sabi pa ni Brenda, ang boses ay puno ng pang-iinsulto. Tingnan mo yung sarili mo. Buntis na buntis ka pa. Gumagawa ka ng iskandalo. Baka naman kaya ka nagkakaganyan kasi gusto mong habulin ang boss natin. Sa sandaling iyon, isang boses na may awtoridad ang pumutol sa lahat. What's going on here? Lahat ay napalingon. Nakatayo roon si Mr. Ricardo Hidalgo, ang kanilang boss. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang mga mata ay matalim. Sir Ricardo, agad na sabi ni Brenda, nagbago ang tono. Pasensya na po sa abala. Itong asawa lang po ng kuya ko, gumagawa ng gulo. Nakita ko ang lahat, putol ni Ricardo. Ang mga mata ay nakatuon kay Matilde. Ginang, kung mayroon man kayong personal na problema, ayusin ninyo ito sa labas ng aking kumpanya. This is a place of business. Natigilan si Matilde, tila natakot sa awtoridad na ipinakita ni Ricardo. Umalis na kayo, bago pa ako tumawag ng security. Dagdag pa ni Ricardo, ang boses ay malamig at hindi nagbibiro. Walang nagawa sina Matilde at Brenda kundi magpadabog na umalis. Ngunit bago tuluyang makalabas, lumingon si Matilde kay Liwayway at nagbanta, hindi pa tayo tapos. Nang makaalis na sila, bumalik sa normal ang lahat, pero ang tensyon ay nanatili. Si Liwayway ay nakayuko lang, nanginginig. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Liwayway, to my office now. Utos ni Ricardo. Sumunod si Liwayway papasok sa opisina nito. Pakiramdam niya ay isa siyang estudyanteng ipinatawag sa principal's office. Isinara ni Ricardo ang pinto. Pasensya na po, sir. Nakakahiya po ang nangyari. Sabi ni Liwayway, hindi makatingin ng diretso. It's fine, sabi ni Ricardo. Umupo sa kanyang swivel chair. Ngumiti ito. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. I'm always here to protect my employees.
lalo na ang mga espesyal sa akin. Naramdaman ni Liwayway ang isang pamilyar na kilabot. Alam mo, pagpapatuloy ni Ricardo, tinititigan siya mula ulo hanggang paa. Sayang Liway, kung ako lang ang pinili mo noon, hindi mo sana nararanasan ang lahat ng ito. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang sampal. Hindi iyon alok ng tulong. Iyon ay isang pangungutya, isang paalala na minsan hawak niya ang pagkakataong iyon, ngunit pinakawalan niya. At ngayon, tila ipinapamukha sa kanya ng tadhana at ni Ricardo na nagkamali siya ng desisyon. Hindi siya nakasagot. Napatitig lang siya sa bintana, sa mga ulap na muling nagdidilim. Pagdating ng 4:00, nagpaalam si Liwayway na mayroon siyang maagang appointment. Nagpunta siya sa kapihan ng Pag-asa. Ang puso niya ay mabibigat pa rin dahil sa kahihiyan. Pagpasok niya, nandoon na si Attorney Diwa sa isang mesa sa sulok. At kasama nito, si Lino. Nakatayo si Lino, ang mukha ay gusot, ang mga mata ay namumugto. Ito ang unang pagkakataon na nagkaharap sila simula noong gabing umalis siya. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi, puno ng sakit at pagsisisi. Umupo si Liwayway sa tapat niya, hindi nagsasalita. Si Attorney Diwa ay nagpaalam na kukuha lang ng kape para bigyan sila ng espasyo. Katahimikan. Sa wakas, si Lino ang bumasag dito. Liway. Ang boses niya ay basag. Patawarin mo ako. Hindi sumagot si Liwayway. Tumingin lang siya sa labas. Wala akong kwentang asawa. Pagpapatuloy ni Lino, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Dapat ipinagtanggol kita. Dapat hindi kita hinayaang umalis. Patawarin mo ako, Liway. Duwag ako. Tumingin si Liwayway sa kanya. Ang mga mata ay malamig pa rin. Ngayon mo lang naisip yan? Umiling si Lino. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Alam kong huli na. Alam kong nasaktan kita ng sobra. Pero Liway, nandito ako ngayon. Gusto kong bumawi. Tumayo siya, lumuhod sa harap niya sa gitna ng coffee shop. Hindi alintana ang mga taong nakatingin. Tulungan mo akong itama to, Liway. Pakiusap. Nakatitig lang si Liwayway kay Lino na nakaluhod sa kanyang harapan. Ang mga tao sa paligid ng kapihan ng Pag-asa ay nagbubulungan. Ngunit para kay Liwayway, tila huminto ang mundo. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking nangako sa kanya ng panghabang buhay ay nasa harapan niya ngayon, wasak at nagmamakaawa. Isang bahagi niya ang gustong maniwala. Isang bahagi niya ang gustong tanggapin ang kamay nito at sabihing, oo, ayusin natin to. Ngunit ang sakit ng pagkakanulo ay masyadong sariwa, masyadong malalim. Tumayo ka dyan, Lino. Sabi ni Liwayway, ang boses ay walang emosyon, ngunit sa loob niya, nag-uumpugan ng awa at galit. Nakakahiya. Bumalik si Attorney Diwa, dala ang isang tasa ng kape. Tiningnan niya ang eksena na may pag-unawa. Mr. Salazar, sabi niya sa mahinahong tono, ang pagluhod ay madali. Ang pagpapatunay ng iyong pagsisisi sa gawa, iyan ang mahirap. Tumayo si Lino, pinunasan ang kanyang mga luha. Tumingin siya kay Attorney Diwa, pagkatapos ay kay Liwayway. Gagawin ko po ang lahat, sabi niya. Ang boses ay puno ng determinasyon na ngayon lang narinig ni Liwayway mula sa kanya. Sabihin niyo lang po kung ano ang kailangan kong gawin. Iyon ang simula. Sa gabing iyon, binalangkas nila ang isang mapanganib na plano. Si Lino ay babalik sa kanilang bahay at magkukunwaring kumakampi sa kanyang ina. Magiging isa siyang espiya sa sarili niyang pamamahay. Ang kanyang misyon, maghanap ng ebidensya, anumang ebidensya na magpapatunay sa masamang intensyon ni Matilde. Pag-uwi ni Lino sa bahay, ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Sinalubong siya ng matatalim na tingin ni Matilde at Brenda. Saan ka galing, Aber? Tanong ni Matilde. Nakipagkita ka sa babaeng yon, ano? Hindi, ma. Sagot ni Lino. Sinisikap na maging kalmado.
Nagmuni-muni lang ako. Tama kayo. Dapat sa pamilya ako kumampi. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Brenda. Talaga lang kuya? Baka naman nagbago na ang ihip ng hangin. Hindi sila naniwala sa kanya. Alam ni Lino iyon. Kailangan niyang makuha muli ang tiwala nila. Kahit sa pagkukunwari lamang. Sa mga sumunod na araw, ginawa niya ang lahat. Sinang-ayunan niya ang bawat desisyon ni Matilde. Hindi na niya binanggit ang pangalan ni Liwayway. Ipinakita niyang wala na siyang pakialam. Isang gabi, habang nanonood ng telebisyon sa sala, sinimulan ni Matilde at Brenda ang isang paksang matagal nang hinihintay ni Lino. Nakausap ko na ang buyer, Brenda. Sabi ni Matilde, ang boses ay mahina. Ngunit sapat na para marinig ni Lino mula sa kusina kung saan siya nagkukunwaring kumukuha ng tubig. Sa susunod na linggo, makukuha na natin ang buong bayad. Diretso na yan sa paghahanda para sa kasal mo. That's great, ma, sagot ni Brenda. At least, may maganda ring naidulot ang bruhang yon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi natin maipipilit na ibenta ang bahay na to. Hayaan mo na siya. Ano bang magagawa niya? Iiyak? Magsumbong? May pagmamalaking sabi ni Matilde. Wala siyang makukuha kahit isang kusing. Ang batas, laging nasa panig ng kung sino ang may pera at kapangyarihan. Naramdaman ni Lino ang pag-init ng kanyang mga kamao. Ang bawat salita ay parang lason sa kanyang pandinig. Ngunit kailangan niyang magtimpi. Kinabukasan, isinagawa niya ang kanyang plano. Bago siya umalis para maghanap ng trabaho, lihim niyang inilagay ang kanyang lumang telepono sa ilalim ng sofa sa pagitan ng mga unan. Isinet niya ito sa voice-activated recording mode. Isang malaking sugal. Kung mahuli siya, tapos na ang lahat. Buong araw siyang hindi mapakali. Tila bawat minuto ay isang oras. Pag-uwi niya ng hapon, naabutan niyang nag-uusap muli sina Matilde at Brenda sa sala. Mas seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Ang puso ni Lino ay kumabog ng napakabilis. Sigurado ka ba dyan, ma? Narinig niyang tanong ni Brenda. Paano kung pumalag si kuya? Hindi na yan papalag. Hawak ko na ulit sa leeg ang anak ko. Sagot ni Matilde. At kailangan nating itong gawin. Iyon ang payo sa akin ni Ricardo. Para siguradong wala na silang habulin sa atin sa hinaharap. Isang pirma lang naman ni Lino ang kailangan. Ricardo? Ang boss ni Liwayway? Anong kinalaman niya rito? Naghintay si Lino hanggang sa umakyat na sa kani-kanilang kwarto ang dalawa. Nang sigurado na siyang tulog na sila, dahan-dahan siyang lumapit sa sofa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa ang telepono. Nang makuha niya ito, agad siyang pumasok sa banyo at ikinandado ang pinto. Umupo siya sa sahig at isinaksak ang earphones. Pinindot niya ang play. Ang mga unang minuto ay puro tunog lang ng telebisyon. Ngunit pagkatapos, narinig niya ang boses ng kanyang ina at kapatid. Malinaw na malinaw. Ang bawat salita ng kanilang pag-uusap kanina ay nandoon. Ang pag-amin sa pagbebenta. Ang plano na huwag bigyan si Liwayway ng kahit isang sentimo. Ang pagbanggit sa isang misteryosong Ricardo. Tagumpay. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang pait. Ang mga taong nagsasalita sa recording ay ang sarili niyang pamilya. Nagpaplano ng masama laban sa ina ng kanyang magiging anak. Isang ringtone ang biglang tumunog mula sa recording. Ang ringtone ng telepono ni Brenda. Hello? Oh, Kuya Lino, napatawag ka? Nagulat si Lino. Siya? Tumatawag kay Brenda. Narinig niya ang sarili niyang boses sa recording, garalgal at tila lasing. Brenda, tulungan mo ako. Si Liwayway kasi, ayaw akong pakinggan. Doon niya naalala. Noong isang gabi, sa sobrang sama ng loob, uminom siya. Tinawagan niya si Brenda para humingi ng payo sa pag-aakalang tutulungan siya nitong makipag-ayos kay Liwayway. Ngunit ang narinig niya sa recording ay ang mahinang pagtawa ni Brenda sa kabilang linya, na sinundan ng mga salitang tumusok sa kanyang puso. Hayaan mo na yon, kuya.
Sagot ni Brenda sa kausap nito matapos ibaba ang tawag kay Lino, hindi alam na naririnig pa rin siya ng voice recorder. Akala niya siguro tutulungan ko siya. Ang hindi niya alam, mas masaya kami ni Mama na wala na ang babaeng yon. Napatigil sa paghinga si Lino. Ang sakit ay doble. Hindi lang siya ipinagkanulo, pinagtawanan pa siya sa kanyang likuran. Ang kapatid na inaasahan niyang maging kakampi ay isa rin sa mga kumukutya sa kanyang paghihirap. Biglang nag-vibrate ang teleponong hawak ni Lino. Muntik na niya itong mabitawan sa gulat. Isang text message mula kay Liwayway. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay simple. Nakuha mo ba? Ingat ka. Ang simpleng mensaheng yon ay parang isang mainit na yakap sa gitna ng nagyeyelong katotohanan. Kahit papaano, may isang tao pa ring nag-aalala para sa kanya. May isang taong kasama niya sa laban na ito. Agad niyang ipinasa ang audio file kay attorney. Diwa sa pamamagitan ng isang secure messaging app, kasama ang isang maikling paliwanag. Ilang sandali lang, nakatanggap siya ng sagot. This is a good start, pero kailangan pa natin ng mas matibay. Hanapin mo kung sino si Ricardo at kung ano ang koneksyon niya sa nanay mo. Alam ni Lino na iyon ang susunod na hakbang. Ang pangalang Ricardo ay paulit-ulit na lumalabas. Mayroon siyang kutob, isang masamang kutob, na ang taong ito ang ugat ng lahat. Sa mga sumunod na araw, naging mas mapagmatyag si Lino. Bawat kilos ni Matilde, bawat tawag sa telepono, pinakikiramdaman niya. Nagkunwari siyang abala sa paghahanap ng trabaho sa umaga. Ngunit ang totoo, ginugugol niya ang oras sa pag-iimbestiga. Ngunit si Matilde ay tuso. Masyado itong maingat. Hanggang isang gabi, habang nag-aayos ng mga lumang gamit sa bodega para makatulong sa paglilinis bago ang tuluyang pag-alis, napansin niya ang isang lumang baul na nakatago sa ilalim ng mga karton. Ito ang baul ng kanyang yumaong ama. Bihira itong buksan ni Matilde dahil naglalaman daw ito ng mga masasakit na alaala. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang buksan ito. Hindi ito nakalak. Sa loob, naroon ang mga lumang litrato, mga damit at mga sulat. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, may isang folder na nakatago. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga dokumento, mga luma at naninilaw na papel. Mga kasulatan ng utang. Maraming kasulatan ng utang sa ilalim ng pangalan ni Matilde mula sa iba't ibang tao na may petsang ilang taon na ang nakalipas. At ang pinakamatindi sa lahat, may isang liham na mas bago kaysa sa iba. Isang formal na liham mula sa isang kilalang kasino, nagpapaalala sa isang malaking pagkakautang sa pagsusugal. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa paghinga ni Lino. Ang nakapagpatigil sa kanya ay ang isang maliit na sobre na nakasiksik sa gilid. Nang buksan niya ito, isang sulat ang laman, isang liham na puno ng paniningil at pagbabanta. At sa dulo nito, malinaw na nakasulat ang pangalan ng nagpadala. Isang kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Lino. Hindi ito isang simpleng nagpapautang. Ito ay isang pangalan na kilala sa mundo ng underworld, isang loan shark na walang awa. At sa tabi ng pangalan, may numero ng telepono. Dito na pala nalubog ang kanyang ina. Hindi lang ito simpleng pangangailangan para sa kasal. Ito ay isang desperadong pagtatangka upang takasan ang isang panganib na mas malaki pa kaysa sa kahihiyan. Ngunit paano niya ito gagamitin? Paano niya ito ikokonekta kay Ricardo? Habang hawak ang mga dokumento, biglang bumukas ang pinto ng bodega. Si Matilde. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang hawak niya. Anong ginagawa mo? Bakit mo pinakikialaman yan? Sigaw ni Matilde. Sinusubukang agawin ang mga papel. Ano to, ma? Sigaw pabalik ni Lino. Itinaas ang liham mula sa loan shark. Ito ba ang dahilan? Ito ba ang dahilan kung bakit ninyo sinira ang pamilya ko? Natigilan si Matilde. Ang mukha ay biglang namutla. Nawala ang tapang. Ang pumalit ay takot. At sa gitna ng kanilang pagtatalo,
Biglang tumunog ang telepono ni Matilde na naiwan nito sa kusina. Hindi niya ito pinansin, ngunit si Lino, sa gitna ng galit, ay may napagtanto. Binitawan niya ang mga papel at mabilis na tumakbo papunta sa kusina. Kinuha niya ang telepono. Nakita niya ang pangalan sa screen. Ricardo Hidalgo. Nanginginig ang mga kamay na sinagot niya ito, ngunit hindi siya nagsalita. Matilde? Sabi ng boses sa kabilang linya. Nakuha ko na ang papeles. Kailangan ko na lang ng pirma ni Lino. Siguraduhin mong mapapapirma mo siya bukas o lahat ng pinag-usapan natin babagsak. At alam mo na kung ano ang mangyayari sa'yo kapag hindi ka nakabayad sa mga pinagkakautangan mo. Ibinaba ni Lino ang tawag. Ang lahat ay nag-ugnay-ugnay na. Ang utang, ang pagbebenta ng bahay, ang siguro, at si Ricardo, ang boss ni Liwayway, ang arkitekto ng lahat. Lumingon siya kay Matilde na sumunod pala sa kanya. Ang takot sa mga mata nito ay nagpapatunay ng lahat. Walang sinabi si Lino. Tumalikod siya, kinuha ang kanyang jacket, at naglakad palabas ng pinto. Iniwan ang kanyang ina na nakatayo, nanginginig, sa gitna ng kusina, kung saan ang lahat ng kanilang mga kasinungalingan ay nabunyag na. Parang walang direksyong sumugod si Lino, sakay ng kanyang motorsiklo, ang isip ay nag-aapoy sa galit at pagkasuklam. Ang mga imahe ay naglalaro sa kanyang isipan, ang mukha ng kanyang ina na puno ng takot, ang pangalan ni Ricardo Hidalgo sa screen ng telepono, ang malamig at mapagbanta nitong boses. Lahat ng piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo at ang larawang lumalabas ay mas masahol pa sa kanyang inaakala. Isang lugar lang ang kanyang patutunguhan. Pagdating niya sa kapihan ng Pag-asa, basang-basa na naman siya ng ulan, ngunit hindi niya ito ininda. Mabilis siyang umakyat sa maliit na opisina sa itaas, kung saan naghihintay sina Liwayway at Ate Diwa. Nalaman ko na, sabi niya pagpasok. Ang boses ay pagod at puno ng pait. Lahat. Ang utang ni Mama sa kasino, ang pananakot ng loan shark, at si Ricardo, siya ang nasa likod ng lahat. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang natuklasan. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Liwayway mula sa pag-aalala hanggang sa matinding takot. Si Attorney Diwa ay tahimik na nakikinig. Ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang mesa. Nang matapos si Lino, tumango ito na tila may kinukumpirma sa kanyang isipan. Tamang-tama ang dating mo, Lino, sabi ni Attorney Diwa. Kinuha ang isang folder na kanina pa niya tinitingnan. Dahil meron din akong natuklasan, isang bagay na mas delikado pa kaysa sa pagbebenta ng bahay. Inilabas niya ang isang dokumento. Ito ang kopya ng life insurance policy ninyo ni Liwayway. Kinuha ninyo ito 2 taon na ang nakalipas. Tama? Tumango sina Lino at Liwayway. Ayon sa orihinal na kontrata, kayong dalawa ang beneficiary ng isa't isa. Ngunit 3 buwan na ang nakalipas, may isinumiting request para sa pagbabago. Inilapag ni Attorney Diwa ang isa pang papel sa tabi ng una. Ang bagong sole beneficiary ay si Matilde Velez. Isang nakakabiinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ano? Halos pabulong na tanong ni Liwayway. At tingnan ninyo ito. Sabi pa ni Attorney Diwa, itinuturo ang pirma sa ilalim ng request form. Ito raw ang pirma mo, Liwayway. Ngunit malinaw na peke ito. Malayo sa itsura ng tunay mong pirma. Napahawak si Lino sa kanyang sentido. Teka, siguro, pagpapalit ng beneficiary, paniningil ng utang. O Diyos ko, eksakto, kumpirma ni Attorney Diwa. Ang mga mata ay seryoso. Hindi lang ito simpleng pagkuha ng pera mula sa pagbebenta ng bahay. Isa itong organisadong plano para makuha ang lahat ng ari-arian ninyo. At kung may mangyaring masama sa inyo, lalo na sa'yo, Liwayway,
Ang makikinabang ay ang biyenan mo. Ang lamig ng katotohanan ay gumapang sa balat ni Liwayway. Ang kanilang pinag-uusapan ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol na sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang anak. Ang ahensya kung saan kinuha ang insurance ninyo, konektado rin sa kumpanya ni Ricardo Hidalgo. Dagdag pa ni Attorney Diwa. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, biglang namutla si Liwayway. Ang hawak niyang tasa ng tsaa ay nagsimulang manginig. Napansin ito ni Lino. "Liway, ayos ka lang?" Tumingin si Attorney Diwa sa kanya. Ang mga mata ay matalas, na tila may nababasa sa kanyang reaksyon. "Mayroon ka bang hindi sinasabi sa amin, Liwayway? Paano mo personal nakakilala si Mr. Hidalgo?" Lahat ng mata ay nasa kanya. Ang bigat ng kanilang mga tingin ay parang isang malaking bato sa kanyang dibdib. Ang sikretong matagal na niyang ibinaon, ang parte ng kanyang nakaraan na ayaw na niyang balikan, ay kailangan na niyang hukayin. Huminga siya ng malalim. "Si Ricardo," nagsimula siya, ang boses ay nanginginig. "Hindi ko lang siya boss, Lino." Tumingin siya sa kanyang asawa. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo at paghingi ng tawad. "Manliligaw ko siya bago pa kita makilala." Natigilan si Lino. Ang gulat ay malinaw na gumuhit sa kanyang mukha. "Nasa probinsya pa ako noon," pagpapatuloy ni Liwayway. Ang tingin ay nasa malayo. Binabalikan ang isang alaala na gusto na niyang kalimutan. "Kababayan namin siya, pero pamilya na nila ang pinakamayaman sa amin. Niligawan niya ako. Sa simula, mabait siya, mapagbigay. Pero habang tumatagal, lumabas ang tunay niyang ugali. Mayabang, mapagkontrol. Gusto niya, lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Para sa kanya, lahat ng babae ay mabibili ng pera. Tinanggihan ko siya." Sabi niya, ang boses ay mas matatag na ngayon. "Sinabi ko sa kanya na hindi ko siya mahal at hindi ko gusto ang pag-uugali niya. Hindi niya iyon matanggap. Sa harap ng maraming tao, sinabi niya sa akin na pagsisisihan ko ang araw na yon, na balang araw, luluhod ako sa harapan niya at magmamakaawa." Pagkatapos noon, umalis na siya sa probinsya at nagbaka sakali sa Maynila, kung saan niya nakilala si Lino. Hindi na niya muling nakita si Ricardo. Hanggang sa isang araw, nalaman niyang ito na pala ang bagong may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Nagkunwari siyang hindi ito kilala. Nagkunwari rin itong hindi siya naaalala. Pero ngayon alam na niya. Pagkatapos ng kanyang pagkukwento, katahimikan ang muling namayani. Si Lino ay nakatitig lang sa sahig. Isang init ang kumalat sa kanyang dibdib, isang halo ng selos, ng galit, at ng hiya. Selos dahil may parte ng nakaraan ni Liwayway na hindi niya alam. Galit dahil sa ginagawang paghihiganti ni Ricardo. At hiya dahil sa sarili niyang kaduwagan na nagbigay daan para mangyari ang lahat ng ito. Ngunit nang tumingin siya sa nanginginig na katawan ni Liwayway, ang lahat ng selos ay naglaho. Ang pumalit ay isang matinding takot. Takot para sa kaligtasan ng kanyang mag-ina. Tumayo siya, lumapit kay Liwayway, at niyakap ito ng mahigpit. "Hindi ito kasalanan mo," bulong niya sa buhok nito. "Kasalanan ko, kung naging matapang lang sana ako noon pa." Itinaas niya ang mukha nito. "Pero hindi na ngayon. Hindi ko hahayaang saktan ka niya. Ipaglalaban kita. Ipaglalaban ko ang pamilya natin." Niyakap siya pabalik ni Liwayway. Ang mga luha ng takot at ginhawa ay dumaloy mula sa kanyang mga mata. Ngunit ang kanilang sandali ay pinutol ng pagtunog ng telepono ni Atty. Diwa. Ang receptionist mula sa opisina ni Liwayway. "Hello? Sige. Pakisabi bababa na kami." Ibinaba ni Atty. Diwa ang telepono. Ang muka ay naguguluhan. "Liwayway, may nagpadala raw para sa'yo sa baba. Isang malaking basket ng mga bulaklak." Nagkatinginan sina Liwayway at Lino, parehong kinakabahan. Bumaba sila sa lobby ng gusali at nandoon nga,
Isang napakagandang basket ng mga puting rosas, ang paborito ni Liwayway. Ngunit sa halip na kiligin, isang matinding kilabot ang kanyang naramdaman. May nakasabit na isang maliit na card. Nanginginig ang kamay na kinuha ito ni Lino at binasa ng malakas. Ang sulat ay elegante, ngunit ang mensahe ay puno ng pagbabanta. I always get what I want. See you at the wedding. Ang mga puting rosas ay mabilis na nalanta sa basurahan, ngunit ang lamig ng banta ni Ricardo ay nanatili. Bumabalot sa maliit na apartment na tinutuluyan ni Liwayway. Hawak niya ang card. Paulit-ulit na binabasa ang mga salitang nakasulat dito. I always get what I want. See you at the wedding. Hindi na ito isang simpleng alitan sa pamilya. Isa na itong laro ng isang taong makapangyarihan, isang taong sanay na manalo, gamit ang takot at pera. At ang kasal ni Brenda, iyon ang target date. Iyon ang huling hantungan ng kanilang masamang plano. Hindi tayo pwedeng maghintay lang, sabi ni Liwayway. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng bakal na determinasyon. Tumingin siya kay Lino at Attorney Diwa. Habang nag-iipon tayo ng ebidensya, kumikilos na rin sila. Bawat araw na lumilipas, mas lalo tayong nalalagay sa panganib. Ano ang naiisip mo, Liway? Tanong ni Lino, hinawakan ng kanyang kamay. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan na ng matinding pag-aalala. Gagamitin natin ang kahinaan niya laban sa kanya. Sagot ni Liwayway, ang mga mata ay nag-aapoy. Ang kahambugan niya, ang pag-aakala niyang mas mataas siya sa lahat, na ako ay isa pa ring mahinang babae na kaya niyang laruin. At doon isinilang ang isang mapanganib na plano, isang bitag. Kinabukasan, sa harap ng salamin, pinag-aralan ni Liwayway ang kanyang itsura. Kailangan niyang magmukhang talunan. Kailangan niyang magmukhang desperada. Hindi niya inayos ang kanyang buhok. Naglagay siya ng kaunting pulbos para magmukha siyang mas mapula. Ang damit na isinuot niya ay luma at maluwag. Sigurado ka ba rito, mahal? Tanong ni Lino. Nakatayo sa likod niya, ang mga kamay ay nasa kanyang balikat. Delikado to. Paano kung may gawin siyang masama sa'yo? Nandiyan ka sa labas, naghihintay. Sagot ni Liwayway, hinawakan ang kamay ng asawa. At kasama ko si Attorney Diwa sa kabilang linya. Ipinakita niya ang isang maliit na voice recorder na nakatago sa loob ng kanyang bag, konektado sa isang maliit na earpiece. Basta't sundin lang natin ang plano. Ulitin natin, sabi ni Lino. Nag-practice sila ng mga linya, ng mga posibleng itanong at isasagot. Paulit-ulit, hanggang sa ang bawat salita ay tila natural na lumalabas sa bibig ni Liwayway. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ang puso niya ay kumakaripas sa kaba. Pagdating niya sa opisina ni Ricardo, sinadya niyang maglakad na parang pasan ang buong mundo. Kumatok siya sa pinto ng mahina. Pasok! Sabi ng boses mula sa loob. Pagpasok niya, nakita niya si Ricardo na nakaupo sa kanyang malaking mesa, nagbabasa ng mga dokumento. Nang makita siya, isang ngiti ng tagumpay ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi nito. Liwayway, what a pleasant surprise! Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Naglakad si Liwayway na parang maamong tupa, umupo sa silyang nasa harap ng mesa nito at yumuko. Sir Ricardo, nagsimula siya, ang boses ay basag at nanginginig, isang perpektong pagganap. Pasensya na po sa abala. Wala na po kasi akong ibang malalapitan. Itinigil ni Ricardo ang kanyang ginagawa at ipinatong ang kanyang mga siko sa mesa. Tinititigan siya na parang isang manlalarong nag-aaral sa kanyang biktima. Tungkol saan? Tungkol po sa problema ko sa pamilya ng asawa ko, sabi ni Liwayway, pinipiga ang mga kamay. Nalaman ko po na kayo pala ang tumutulong sa biyenan ko at gusto ko lang pong magmakaawa. Huwag niyo po sanang hayaang mawala sa amin ang lahat. Maawa po kayo sa magiging anak ko. Tumawa si Ricardo, isang tawang malamig at walang kagalakan.
pag-ibig, pamilya. Ganyan talaga ang nangyayari kapag maling tao ang pinipili mo. Tumayo ito, lumibot sa mesa at tumayo sa kanyang likuran, masyadong malapit para sa kanyang kaginhawaan. Naramdaman ni Liwayway ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Huminga ka ng malalim, Liwayway. Huwag kang magpahalata. Alam mo, bulong ni Ricardo, malapit sa kanyang tainga. Kung sa akin ka lang napunta, sana reyna ka ngayon. Hindi mo kailangang magmakaawa na parang pulubi. Pero pinili mo ang talunan na yon. Dito na. Ito na ang pagkakataon. Paano? Paano po ninyo nalaman ang lahat ng problema namin ng ganoon kadetalye? Tanong ni Liwayway, tinitimpla ang kanyang boses na puno ng pagtataka at kawalan ng pag-asa. Lumakad si Ricardo pabalik sa kanyang upuan. Ang dibdib ay umumbok sa pagmamalaki. Ang ego nito ang siyang magiging sarili nitong kapahamakan. Simple lang, Liwayway, sabi nito. Umupo at itinaas ang mga paa sa mesa. Dahil ang mga taong desperado, tulad ng biyenan mo, ay madaling pasunurin, lalo na kung may malaki silang utang na hindi kayang bayaran. Kaya nang lumapit siya sa akin para humingi ng tulong. Pagpapatuloy nito, hindi namamalayan ang sariling pag-amin. Sinabi ko sa kanya kung ano ang pinakamagandang gawin. Ako ang nagpayo sa biyenan mo na siguraduhin ang kinabukasan nyo. Tiyakin na lahat ng pinaghirapan ninyo ay mapupunta sa tamang kamay. Nakuha na niya. Hindi ito direktang pag-amin sa insurance scam, ngunit ito ang direktang koneksyon. Ito ang ebidensya na si Ricardo, ang nag-udyok sa lahat. Tumayo si Liwayway, ang mga luha, na totoo na ngayon dahil sa halo-halong takot at tagumpay, ay dumaloy sa kanyang pisngi. Salamat po. Salamat po sa pagiging tapat ninyo, sir. Pag-iisipan ko po ang lahat ng sinabi ninyo. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina, hindi na hinintay ang sagot nito. Pagkasara ng pinto, sumandal siya sa pader. Ang mga binti ay nanginginig na parang gulaman. Nagawa niya. Sa loob ng opisina, nakangiti pa ring nakaupo si Ricardo. Ninanamnam ang kanyang tagumpay. Ngunit habang inaalala niya ang kanilang pag-uusap, isang maliit na pagdududa ang nagsimulang sumibol sa kanyang isipan. Ang pag-iyak ni Liwayway, parang masyadong sakto. Ang kanyang mga tanong, tila masyadong may patutunguhan. Ang kanyang biglaang pag-alis. Biglang nawala ang nangiti sa kanyang mukha. Kinuha niya ang telepono sa kanyang mesa. May naramdaman siyang mali. Masyadong naging madali. Mabilis niyang idinayal ang numero ni Matilde. Matilde, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang boses ay hindi na mapaglaro, kundi puno na ng urgensya. Nanggaling dito si Liwayway. Anong sabi niya? Kinakabahang tanong ni Matilde. Sa tingin ko, may alam na siya. Hindi na siya ang babaeng akala natin ay madaling lokohin. Sabi ni Ricardo, ang mga daliri ay tumatambol na sa mesa sa pagkainip. Kailangan nating bilisan bago pa mahuli ang lahat. Ang tagumpay ay may matamis na lasa, ngunit panandalian lamang. Pagkalabas ni Liwayway mula sa gusali, sinalubong agad siya ni Lino. Ipinakita niya ang recorder. At sa mga mata ng isa't isa, nakita nila ang isang sinag ng pag-asa. May hawak na silang alas, ngunit ang kalaban nila ay mas mabilis at mas walang awa. Hindi pa man sila nakakalayo. Tumunog ang telepono ni Lino, ang manager niya sa construction site na pinagtatrabahuhan niya. Lino, nasaan ka? Tanong nito. Ang boses ay seryoso. Papunta na po sana ako dyan, sir. Bakit po? Isang buntong hininga ang naririnig ni Lino mula sa kabilang linya. Huwag ka nang pumunta. Pinatatawag ka ng HR. May memo na galing sa itaas. Epektibo agad-agad. Tanggal ka na sa trabaho. Ano po? Natigilan si Lino. Ang motor ay muntik nang mawalan ng balanse. Pero bakit po? Wala naman po akong ginagawang masama. Wala akong alam sa detalye, Lino. Sagot ng manager. Ang boses ay may halong awa. Redundancy daw. Pagbabawas ng tao.
Pero alam mo na, kapag galing sa pinakaitaasang utos, wala na tayong magagawa. Ang may-ari ng kumpanyang to, may connection pala sa kumpanya ni Mr. Hidalgo. Bumagsak ang mga balikat ni Lino. Hindi ito redundancy. Ito ay paghihiganti. Isang malinaw na mensahe mula kay Ricardo. Kaya kong sirain ang buhay ninyo sa isang pitik lang. Ang maliit na pag-asang naramdaman nila kanina ay biglang nagdilim. Paano na sila ngayon? Wala na siyang trabaho? Buntis si Liwayway. Ang kanilang ipon ay iunti-unti nang nauubos. Ayos lang yan, mahal, sabi ni Liwayway. Hinahaplos ang kanyang likod kahit alam niyang pareho silang natatakot. Makakahanap ka rin ng iba. Ang mahalaga, magkasama tayo. Ngunit ang pag-atake ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Ang unang yugto ay ang pagsira sa kanilang kabuhayan. Ang ikalawa ay ang pagsira sa kanilang pagkatao. Pag-uwi nila sa maliit na apartment na tinutuluyan ni Liwayway, isang eksena na mula sa pinakamasama nilang bangungot ang kanilang naabutan. Sa gitna ng maliit na hardin ng apartment complex, nakatayo si Matilde, ngunit hindi siya nag-iisa. Nakapalibot sa kanya ang ilang mga tsismosang kapitbahay. Lahat ay nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. At iyon na nga, iniwan niya ang anak ko para lang sumama sa boss niya. Malakas na sabi ni Matilde, sapat para marinig ng lahat. Akala ninyo'y kawawa, pero isa siyang ahas. Isang makating babae na ginamit lang ang anak ko para umangat sa buhay. Nanigas sa kinatatayuan, sina Lino at Liwayway. Ang bawat salita ay parang batong ipinupukol sa kanila. Tingnan ninyo, sigaw pa ni Matilde, at sa pagkakataong ito, itinuro niya si Liwayway na papalapit. Ayan na siya, ang magaling na aktres. Tanungin ninyo siya kung kanino talaga yang dinadala niya sa tiyan niya. Ang huling pangungusap na yon ay sumabog na parang isang bomba. Ang mga kapitbahay ay napasinghap. Ang kanilang mga tingin ay bumaling kay Liwayway. Mga matang puno ng paghusga, ng pagdududa, ng pangaalipusta. Namutla si Liwayway na parang papel. Automatiko niyang niyakap ang kanyang tiyan na para bang poprotektahan niya ang kanyang anak mula sa maruming salita ng lola nito. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit walang boses na lumabas. Ang kahihiyan at sakit ay masyadong matindi. Halos hindi na siya makahinga. Ngunit si Lino, ibang tao na ang nakita ng lahat sa sandaling iyon. Ang Lino na laging yumuyuko sa kanyang ina. Ang Lino na laging walang imik ay nawala. Ang pumalit ay isang lalaking puno ng galit. Isang galit na matagal na niyang kinimkim. Isang galit na ipinanganak mula sa pagsisisi at pagmamahal. Mabilis siyang naglakad, hindi papunta kay Matilde, kundi papunta kay Liwayway. Hinawakan niya ito sa balikat at marahang inilagay sa kanyang likuran. Ginagawang panangga ang sarili niyang katawan. Hinarap niya ang kanyang ina. Ang mga mata ay nag-aapoy. Tama na, ma! Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Sapat na para patahimikin ang lahat ng bulungan. Kahit si Matilde ay natigilan sa gulat. Ito ang unang pagkakataon na sinigawan siya ng kanyang anak sa ganoong paraan. Hindi niyo na po ako anak kung ganyan ang tingin ninyo sa asawa ko. Patuloy ni Lino, ang bawat salita ay matigas at may bigat. Ang babaeng nilalait ninyo ay ang ina ng magiging anak ko. Ang pamilyang sinisira ninyo ay ang sarili ninyong pamilya. Pero Lino, anak, nagsimulang mga tuwiran si Matilde, ngunit pinutol siya ni Lino. Wala na akong pakialam sa mga sasabihin ninyo. Mariin niyang sabi. Kinuha niyo na ang bahay namin. Sinira niyo ang trabaho ko. Pero ang pamilya ko, ang asawa't anak ko, hindi ko hahayaang hawakan ninyo sila. Tumingin siya sa mga kapitbahay na nakapaligid sa kanila. At kayo, sana masaya kayo sa palabas na napanood ninyo. Di hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Liwayway. Tara na, mahal. Umalis na tayo dito. Tumalikod sila. Iniwan si Matilde na nakatayo, tulala at hindi makapaniwala sa nakita.
Sa unang pagkakataon, natalo siya. Sa unang pagkakataon, pinili ni Lino ang sarili nitong pamilya. Habang naglalakad sila palayo, naramdaman ni Liwayway ang isang kakaibang pagmamalaki para sa kanyang asawa. Sa wakas, naramdaman niyang may kakampi na siya. Ngunit ang ginhawa ay biglang napalitan ng isang matinding sakit. Aray, daing ni Liwayway, biglang napahawak sa kanyang tiyan. Napahinto siya sa paglalakad at napakapit ng mahigpit sa braso ni Lino. Liway? Anong problema? Nag-aalalang tanong ni Lino. Ang sakit ng tiyan ko, Lino. Sabi niya, ang muka ay napangiwi sa sakit. Masakit. Sobrang sakit. Tiningnan ni Lino ang kanyang asawa at ang galit sa kanyang puso ay biglang napalitan ng purong takot. Ang stress, ang kahihiyan, ang sigawan. Lahat ay masyadong marami para sa kanya. Dadalhin kita sa ospital, sabi ni Lino. Ang boses ay nanginginig sa takot. Kumapit ka lang, mahal. Kumapit ka lang. Ang puting kulay ng ospital ay nakakasilaw. Ang amoy ng antiseptic ay nakakasulasok. Para kay Lino, ang bawat sulok ng lugar na yon ay sumisigaw ng kanyang pinakamalaking takot. Nakaupo siya sa isang upuang plastik. Sa labas ng emergency room, ang kanyang ulo ay nasa pagitan ng kanyang mga palad. Ang damit niya ay may bahid pa rin ng ulan, ngunit ang panginginig niya ay hindi na dahil sa ginaw, kundi sa purong takot. Ilang minuto na ang nakalipas mula nang ipasok si Liwayway. Ang bawat segundong lumilipas na walang balita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ito ang kasalanan niya. Ang lahat ng ito. Kung naging matatag lang sana siya noon. Sa wakas, lumabas ang isang doktor, ang muka ay seryoso. Agad na tumayo si Lino. Doc, kumusta po ang asawa ko? Ang baby po namin? Stable na ang misis mo sa ngayon, sabi ng doktor. Pero kailangan niyang manatili dito para maobserbahan. Nakaranas siya ng premature labor contractions dahil sa matinding stress. Delikado ang lagay niya, Mr. Salazar. Isang matinding emosyon pa at maaring tuluyan siyang manganak ng wala sa oras. O mas malala pa. Ang huling mga salita ay parang isang malaking bato na humampas sa dibdib ni Lino. O mas malala pa. Pinayagan siyang pumasok sa silid kung saan inilipat si Liwayway. Nakahiga ito sa kama, may nakakabit na suwero sa kamay. Ang mukha niya ay maputla at may mga tuyong bakas ng luha sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang pinakamasakit para kay Lino ay ang makita ang kawalan ng pag-asa sa mga mata nito. Ang babaeng nakita niyang buong tapang na hinarap si Ricardo, ang babaeng nagsimula ng laban na ito, ay tila sumuko na. Umupo si Lino sa tabi ng kama at marahang hinawakan ng kamay ni Liwayway. Malamig ito. Patawarin mo ako, Liway, sabi niya. Ang boses ay basag. Dahil sa akin, nandito ka ngayon. Kung huwag yata mo. Lino. Putol ni Liwayway ang dani ko marimbabaw, uwayway. Ang boses ay mahina ngunit malinaw. Wala kang kasalanan. Pareho tayong biktima rito. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan. Siguro tama sila. Siguro dapat na lang tayong tumigil. Anong ibig mong sabihin? Pagod na ako, Lino, sabi ni Liwayway, isang luha. Ang muling pumatak mula sa gilid ng kanyang mata. Nawalan na tayo ng bahay. Nawalan ka ng trabaho. Halos mawala sa atin ang anak natin. Para saan pa? Para sa pera? Hindi na mahalaga yon. Ang gusto ko na lang ay katahimikan. Kahit magsimula na lang tayo sa wala, basta't ligtas ang anak natin. Ito na ang sandaling kinatatakutan ni Lino. Ang sandali kung saan tila nawala na ang lahat. All is lost. Tinalo sila. Ang pera, ang kapangyarihan, ang kasamaan, lahat ay nanalo. At ang pinakamasakit, tinalo nito ang diwa ng paglaban ng babaeng pinakamamahal niya.
Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang asawa, isang bagay ang nagbago sa loob ni Lino. Ang takot na nararamdaman niya ay napalitan ng isang matatag na galit. Galit hindi kay Liwayway, kundi sa mga taong naglagay sa kanila sa sitwasyong ito. Hindi. Hindi siya papayag na ganito ang maging wakas ng kanilang kwento. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ni Liwayway. Hindi, sabi niya. Ang boses ay matatag. Hindi tayo susuko. Tumingin si Liwayway sa kanya, naguguluhan. Makinig ka sa akin, mahal, sabi ni Lino. Tinititigan ito ng diretso sa mga mata. Kung titigil tayo ngayon, sila ang panalo. Mananalo ang kasinungalingan, mananalo ang kasamaan. At habang buhay, mabubuhay tayo sa takot. Iyon ba ang buhay na gusto nating ibigay sa anak natin? Isang buhay kung saan natutunan niyang mas mabuting yumuko na lang kaysa lumaban para sa tama. Ang mga salita ni Lino ay tumagos sa puso ni Liwayway. Ang laban na ito ay hindi na para sa bahay, hindi na para sa pera. Ito ay para sa anak natin. Pagpapatuloy niya para maipakita natin sa kanya na kahit gaano kadilim, kahit gaano kahirap, hinding-hindi tayo magpapatalo sa mga taong gustong sirain tayo para sa kinabukasan niya. Pero paano? Tanong ni Liwayway. Bukas na ang kasal ni Brenda. Wala na tayong oras. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Attorney Longdiwa. Ang mukha ay seryoso, ngunit ang mga mata ay determinado. May oras pa tayo, sabi nito. At may plano ako. Inilapag niya ang kanyang briefcase sa mesa. Ang kasal. Iyon ang entablado nila. Gagamitin din natin itong entablado. Ipinaliwanag ni Attorney Longdiwa ang kanyang plano. Isang plano na mapanganib, dramatiko, at nangangailangan ng lahat ng kanilang lakas ng loob. Gagamitin nila ang mga ebidensyang nakuha nila. Ang recording mula sa bahay, ang recording mula sa opisina ni Ricardo, at ilalantad ang lahat sa harap ng mga bisita sa kasal. Pero paano ka, Liwayway? Nag-aalalang tanong ni Lino. Sabi ng doktor. Sasama ako, sabi ni Liwayway, at sa unang pagkakataon, sa buong gabing iyon, bumalik ang apoy sa kanyang mga mata. Ang pag-asa ay muling sumibol, mas maliwanag kaysa dati, dahil ngayon, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang asawa ay nasa tabi na niya, isang tunay na kakampi. Habang sa isang marangyang hotel, si Brenda ay masayang-masaya na isinusukat ang kanyang wedding gown. Hindi alintana ang mundong kanyang sinisira. Sa isang tabi, si Matilde at Ricardo ay nag-iinuman ng mamahaling alak, nagtatawanan. Ipinagdiriwang ang kanilang nalalapit na tagumpay. Isang tagay, sabi ni Ricardo. Itinaas ang kanyang baso. Para sa mga talunan na sa wakas ay natutong lumugar. Hindi nila alam na sa isang tahimik na silid sa ospital, ang mga talunan ay naghahanda na para sa kanilang huling laban. Ang gabi, bago ang kasal, ay hindi gabi ng pagkatalo. Ito ay ang katahimikan bago ang pinakamalakas na bagyo. Dahan-dahang sinubukan ni Liwayway na bumangon mula sa kanyang kama, tinulungan ni Lino. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa kadiliman ng gabi. Bukas ang araw ng pagtutuos. Handa na ako, bulong niya. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay napuno ng mga bulaklak, kumikinang na mga ilaw, at mga taong nabibilang sa alta sosyedad. Ang lahat ay perpekto, mula sa napakataas na wedding cake hanggang sa eleganteng tugtugin ng string quartet. Ang kasal ni Brenda Velez ay isang larawan ng karangyaan, isang karangyaan na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at sakit. Sa gitna ng lahat, si Brenda ay parang isang prinsesa sa kanyang mamahaling gown. Ang ngiti ay hindi maalis sa kanyang mga labi. Sa tabi niya, si Matilde, suot ang isang damit na mas mahal pa sa isang taong sahod ni Liwayway, ay abala sa pagbati sa mga importanteng bisita.
Sa isang VIP table, nakaupo si Ricardo Hidalgo, nakikipagtawanan sa mga kasosyo sa negosyo. Ang kanyang aura ay puno ng kapangyarihan at tagumpay. Para sa kanila, ito ang huling kabanata, ang kanilang huling halakhak. Natapos na ang seremonya. Ang reception ay nasa kasagsagan na. Tumayo ang MC para simulan ang tradisyonal na pagbibigay ng mensahe para sa bagong kasal. At ngayon mga kaibigan, masayang anunsyo ng MC, isang mahalagang bahagi ng pamilya naming groom ang magbibigay ng kanilang pagbati. Ngunit bago pa man makatayo ang nakatakdang magsasalita, isang boses ang pumutol sa lahat mula sa entrance ng ballroom. Sandali, may mas mahalaga pang regalo na kailangang ibigay sa bagong kasal. Lahat ng ulo ay napalingon. Ang musika ay humina. Ang mga bulungan ay nagsimula. Nakatayo sa may pintuan sina Lino at Liwayway. Si Lino ay nakasuot ng simpleng barong, ngunit ang tindig niya ay matatag. Si Liwayway, bagamat halatang nanghihina at namumutla sa kanyang bestidang pangbuntis, ay may apoy sa kanyang mga mata. Sa likod nila, nakatayo si Attorney Diwa, kalmado at handa. Nanlaki ang mga mata ni Brenda sa galit. Anong ginagawa niyo dito? Walang hiya kayo. Palayasin sila. Security. Si Matilde ay namutla, habang si Ricardo ay napakunot ang noo. Ang ngiti ay biglang naglaho sa kanyang mukha. Ngunit bago pa man makalapit ang mga security guard, mabilis na umakyat si Lino sa entablado at kinuha ang mikropono mula sa naguguluhang MC. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi ni Lino. Ang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumamatag. Umalingaw-ngaw ito sa buong ballroom. Ako si Lino Salazar, ang kapatid ng bride, at ito ang asawa ko, si Liwayway. Itinuro niya si Liwayway na dahan-dahang naglalakad papalapit sa entablado, tinulungan ni Attorney Diwa. Patawarin ninyo kami sa abala. Pagpapatuloy ni Lino. Ngunit may mahalaga lang kaming regalo para sa bagong kasal, isang regalo ng katotohanan. Ano ang pinagsasasabi mo, Lino? Bumaba ka dyan! Sigaw ni Matilde. Sinusubukang umakyat sa entablado, ngunit pinigilan ng mga tao. Hindi sila pinansin ni Lino. Tumingin siya sa sound system operator sa gilid, isang taong kasabwat ni Attorney Diwa. Tumango si Lino. Ang kasal na ito, sabi ni Lino. Ang boses ay puno ng pait. Ang lahat ng karangyang nakikita ninyo ay may presyo, at ang presyong yon ay ang aming tahanan, ang aming kinabukasan. At pagkatapos, isang boses ang narinig mula sa mga speaker, pumupuno sa bawat sulok ng ballroom. Boses ni Matilde. Wala siyang makukuha kahit isang kusing. Ang batas, laging nasa panig ng kung sino ang may pera at kapangyarihan. Napasinghap ang mga bisita. Si Matilde ay parang binuhusan ng yelo. Sunod, ang boses naman ni Brenda. Kung hindi dahil sa bruhang yon, hindi natin maipipilit na ibenta ang bahay na to. Ang mukha ni Brenda ay nag-iba ng kulay mula sa pula hanggang sa puti. Ang kanyang bagong asawa ay napatingin sa kanya, puno ng pagtataka at gulat. At para sa grand finale, ang pinakamalakas na ebidensya, ang boses ni Ricardo, mayabang at puno ng pagmamalaki. Ako ang nagpayo sa biyanan mo na siguraduhin ang kinabukasan nyo. Tiyakin na lahat ng pinaghirapan ninyo ay mapupunta sa tamang kamay. Ang buong ballroom ay natahimik. Ang mga bisita, mga kaibigan, kasosyo sa negosyo at pamilya ay napatingin kay Ricardo, na ngayon ay nakatayo. Ang mukha ay hindi maipinta. Ang kanyang imahe bilang isang respetadong negosyante ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Iyan po ang regalo namin, sabi ni Lino. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang katotohanan, isang katotohanan ng panloloko, ng insurance fraud, at ng pagtatangkang sirain ng isang pamilya para lang sa pera.
Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto ng ballroom. Ngunit hindi mga security guard ang pumasok, kundi mga pulis, kasama ang ilang mga investigador. Tahimik silang lumapit sa VIP table. Mr. Ricardo Hidalgo, sabi ng isang pulis, iniimbitahan ka naming sumama sa presinto para sa ilang mga katanungan. Sinubukang magpumiglas ni Ricardo. Hindi ninyo alam kung sino ako. This is a mistake. Ngunit wala siyang nagawa. Ang isa pang grupo ng pulis ay lumapit kina Matilde at Brenda. Kayo rin po, Ginang. Hindi na kinaya ni Matilde ang lahat. Ang kanyang mga mata ay pumuti at nawalan siya ng malay, bumagsak sa sahig. Si Brenda naman ay humagulgol. Ang kanyang perpektong kasal ay naging isang bangungot. Nakatayo sa entablado, pinanood ni Lino at Liwayway ang pagbagsak ng mga taong nagpahirap sa kanila. Isang pakiramdam ng hustisya, ng ginhawa, ang bumalot sa kanila. Sa wakas, tapos na. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, habang ang mga kamera ng cellphone ng mga bisita ay kumukuha ng video sa iskandalo, naramdaman ni Liwayway ang isang bagay na mali. Isang matinding kirot, mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya noon. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Lino? Sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Napalingon si Lino. Nakita niya ang sakit sa mukha ng kanyang asawa at pagkatapos, nakita niya ang bahasa sa sahig sa paanan ni Liwayway. Pumutok na ang kanyang panubigan. Sa gitna ng kanyang tagumpay, sa gitna ng pagbagsak ng kanyang mga kaaway, bumigay ang katawan ni Liwayway. Napasigaw siya sa sakit at gumuho sa mga braso ni Lino. Ang mundo ni Lino ay biglang nag-slow motion. Ang ingay ng mga naguguluhang bisita, ang flash ng mga kamera, ang pag-iyak ni Brenda, ang pagdating ng mga pulis. Lahat ay naglaho sa kanyang pandinig. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang asawa, napipilipit sa sakit. Ang tanging naririnig niya ay ang kanyang mga daing. Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw niya. Ang boses ay puno ng desperasyon. Binuhat niya si Liwayway. Hindi alintana ang bigat nito. Ang kanyang adrenaline at takot ang nagbigay sa kanya ng lakas. Tumakbo siya palabas ng ballroom, sumisigaw ng tulong, habang si Attorney Diwa ay mabilis na tumatawag ng ambulansya. Ang paghihintay sa ospital ay isang uri ng impyerno. Bawat minuto ay parang walang katapusan. Nakaupo si Lino sa waiting area. Ang kanyang barong ay may bahid ng dugo ni Liwayway. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Paulit-ulit niyang sinasariwa ang mga nangyari. Ang tagumpay nila sa ballroom na sinundan agad ng pinakamatinding takot na naramdaman niya sa buong buhay niya. Nakuha na nila ang hustisya. Ngunit anong halaga nito kung ang kapalit ay ang buhay ng kanyang mag-ina? Dumating si Attorney Diwa at umupo sa tabi niya. Inabutan siya ng isang bote ng tubig. Kumusta? May balita na ba? Umiling si Lino, hindi makapagsalita. Nakausap ko na ang mga pulis, sabi ni Attorney Diwa sa mahinahong boses, sinusubukang magbigay ng kaunting kaayusan sa gitna ng kaguluhan. Dinala na sa presinto sina Ricardo at Brenda. Si Matilde ay dinala rin dito sa ospital dahil sa kanyang pagkahimatay, pero may bantay siyang pulis. Wala na akong pakialam sa kanila. Sabi ni Lino, ang boses ay mahina. Si Liwayway lang ang mahalaga. Tumango si Attorney Diwa, puno ng pag-unawa. Magiging maayos din siya, Lino. Matapang si Liwayway. Ngunit sa mga oras na yon, mahirap paniwalaan ang mga salitang yon. Para kay Lino, ang kanyang katapangan ay nawala, kasama ng pagpasok ni Liwayway sa operating room. Ngayon, siya na naman ang duwag na lalaking naghihintay, walang magawa, kundi ang magdasal. Ilang oras ang lumipas. Ang gabi ay naging madaling araw. Sa wakas, lumabas ang isang pagod na doktor. Sino po ang asawa ni Mrs. Aguas Salazar? Ako po, Doc. Mabilis na sagot ni Lino, tumayo. Mahirap ang naging operasyon, sabi ng doktor. Dahil sa stress,
Nagkaroon ng komplikasyon, maaga ng halos 2 buwan. Nailabas na namin ang sanggol, pero huminto ang doktor at huminto rin ang pagtibok ng puso ni Lino. Pero kailangan niyang manatili sa incubator. Masyado pa siyang maliit at mahina. Kailangan nating obserbahan ang kanyang paghinga sa mga susunod na araw. Kritikal ang mga ito. Ang asawa ko po? Kumusta po siya? Nakatulog na siya at stable na sa ngayon. Ngunit marami siyang nawalang dugo. Kailangan niya ng mahabang pahinga para makabawi, sabi ng doktor bago tuluyang umalis. Isang halo ng ginhawa at takot ang naramdaman ni Lino. Ligtas sila, ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang kanilang anak na babae, ang kanilang munting Hiraya, ay nagsisimula na sa sarili nitong laban para mabuhay. Pinayagan siyang sumilip sa nursery, sa likod ng isang salamin, sa loob ng isang maliit na incubator na puno ng mga tubo, nandoon ang kanyang anak. Napakaliit nito. Ang balat ay kulay rosas at halos transparent. Ngunit sa kabila ng lahat ng nakakabit sa munti nitong katawan, nakita ni Lino ang dibdib nito na marahang umaangat at bumababa. Humihinga ito. Lumalaban ito. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Lino. Pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa hindi na niya napigilan ang paghagulgol, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang lahat ng sakit, takot at galit na kinimkim niya sa loob ng maraming linggo ay bumuhos lahat sa sandaling iyon. Naramdaman niyang may kamay na humaplos sa kanyang likod, si Attorney Diwa. Siya ang dahilan ng lahat ng ito, Lino. Bulong nito. Ang munti mong Hiraya, ang bunga ng inyong pag-asa at katapangan. Tumango si Lino. Oo, nakuha nila ang hustisya. Ngunit ang presyo nito ay halos hindi niya kayang bayaran. Habang nakatitig sa kanyang anak na lumalaban para sa bawat hininga, naunawaan niya. Ang tunay na laban ay hindi nagtatapos sa pagkakakulong ng mga may sala. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang ngayon. Ang laban para sa paghilom, para sa pagbangon, at para sa kinabukasan ng isang pamilyang sinubok ngunit hindi kailanman nagpatalo. Nakita niya ang maliit na kamay ng kanyang anak. Nakakuyom ito na parang isang tunay na mandirigma. At sa kabila ng lahat ng sakit, napangiti si Lino. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malamig at malupit na hanging nagdaan ay napalitan na ng isang banayad at maalinsangang umaga. Ang mga sugat, bagamat nag-iwan ng peklat, ay unti nang naghihilom. Ang iskandalong nangyari sa kasal ni Brenda ay naging laman ng balita sa loob ng ilang linggo. Ang buong katotohanan sa likod ng insurance scam at sa pilitang pagbebenta ng bahay ay nabunyag sa publiko. Matapos ang isang mabilis na paglilitis kung saan ang mga recording na nakuha ni Lino at Liwayway ang nagsilbing pinakamatibay na ebidensya na hatulan ng mga may sala. Si Ricardo Hidalgo ay nakulong dahil sa maraming kaso ng fraud at pamimeke ng dokumento. Bumagsak ang kanyang kumpanya at nawala ang lahat ng kanyang pinagmamalaki. Si Brenda, dahil sa kanyang pakikipagsabwatan, ay nakatanggap ng mas magaan na sentensya, ngunit sapat na para sirain ang kanyang kinabukasan at iwanan ng kanyang bagong asawa. Si Matilde, dahil sa kanyang edad at kalusugan, ay isinailalim sa house arrest. Sa huling araw ng paglilitis, sa unang pagkakataon, nakita ni Lino ang tunay na pagsisisi sa mga mata ng kanyang ina. Isang tingin na puno ng sakit at panghihinayang. Hindi niya ito kinausap, ngunit sa tinging iyon, naramdaman niyang nagsimula na ang isang mahabang proseso ng posibleng pagpapatawad balang araw. Nakatanggap sina Lino at Liwayway ng danyos perwisyo mula sa korte. Hindi nito maibabalik ang bahay na kanilang pinangarap, ngunit sapat ito para sila ay makapagsimula muli. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanilang munting mandirigma, si Hiraya, ay nalagpasan ng lahat ng pagsubok. Pagkatapos ng 2 buwan sa incubator, sa wakas ay naiuwi na nila ito
Isang malusog at bibong sanggol na ang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin. Ang kanilang bagong tahanan ay isang maliit na apartment sa isang tahimik na lugar ng lungsod. Malayo sa karangyaan ng dati nilang bahay, ngunit dito, ang bawat sulok ay puno ng kapayapaan at pagmamahal. Isang umaga, nagising si Liwayway sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Tumingin siya sa kanyang tabi. Wala na roon si Lino. Ngunit narinig niya ang isang mahinang tunog mula sa kusina. Dahan-dahan siyang bumangon at sinundan ng tunog. Doon, naabutan niya si Lino, suot ang isang apron. Habang marahang isinasayaw si Hiraya na nasa kanyang mga braso, sinusubukang patahanin ito. "Shh! Tahan na, prinsesa ko!" Bulong ni Lino sa kanyang anak. "Baka magising si Mama. Pagod yun. Kailangan niyang magpahinga." Nakatayo si Liwayway sa may pintuan. Pinapanood sila. Ang puso niya ay umaapaw sa pagmamahal. Ang lalaking ito, ang lalaking minsan ay duwag at walang sariling paninindigan, ay isa na ngayong mapagmahal na asawa at isang responsableng ama. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang karpintero sa isang maliit na furniture shop. Hindi kalakihan ang sahod, ngunit bawat sentimong inuuwi niya ay galing sa marangal na paraan. At iyon, para kay Liwayway, ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong kayamanan. Mukhang may 2 Lino na akong nakikita. Biro ni Liwayway. Napalingon si Lino, nagulat at ngumiti. "Gising ka na pala, mahal. Nagugutom na yata ang prinsesa natin." Lumapit si Liwayway, kinuha si Hiraya at marahang hinalikan ang malambot nitong pisngi. "Salamat," bulong niya kay Lino. "Para saan?" "Para sa lahat," sagot ni Liwayway. "Para sa paglaban mo para sa atin." Niyakap sila ni Lino. Ang kanilang pamilya ay buo sa isang mainit na yakap. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng pagsubok, lahat ay may katuturan dahil sa sandaling ito. Magkasama silang lumapit sa bintana. Mula doon, tanaw nila ang pagsikat ng araw. Ang kalangitan ay nag-aagaw ang dilim at liwanag. Pinipinta ang mga ulap ng kulay kahel at rosas. Isang bagong araw, isang bagong simula. "Ang ganda!" sabi ni Liwayway. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Lino. "Oo," sagot ni Lino. Hinahalikan ang tuktok ng ulo ng kanyang asawa. Tumingin siya kay Liwayway, pagkatapos ay sa kanilang anak na payapang natutulog sa mga bisig nito. "Nahanap din natin ang Liwayway natin, mahal. Hindi na nila kailangan ng malaking bahay. Hindi na nila kailangan ng maraming pera. Dahil ang tunay na tahanan ay hindi nakikita sa istruktura o sa mga material na bagay. Ang tunay na tahanan ay nasa pagmamahal na kanilang pinagsasaluhan, sa pamilyang kanilang ipinaglaban, at sa bawat bagong umaga na sasalubungin nilang magkakasama." At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pagtitiis at pananahimik, kundi sa tapang na tumayo at ipaglaban ng tama. Ipinakita sa atin ni Liwayway at Lino na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kilig at saya, kundi tungkol din sa pagiging magkakampi sa gitna ng pinakamatinding unos ng buhay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Liwayway at Lino. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. At lagi po naming binabasa ang inyong mga suhestiyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.